nagkatiwala ka sa akin, handa akong tumugon. Ipakita mo po sa akin kung ano iyon. Bibigyan kita ng isang tahanan. Hindi ito magiging perfecto. Hindi ito magiging madali. Ngunit alagaan mo ito at palaguin. Panginoon, kung ito ang pinagkakatiwala mo sa akin ay tinatanggap ko. Isang lugar kung saan ikaw ang itataas. Isang tahanan kung saan ang mga puso ay magsasama-sama. Salamat sa tahanang ito! Mahal, meron na tayong munting tahanan. Isang pagpapala mula sa Diyos. Tama ka, mahal. Kay buti ng Panginoon. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't pinalagaan. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ako papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Wow! Kumare, kay ganda ng inyong tahanan. Sana kami rin. Di mangangamba sa kawalan. Magsaya ako para sa'yo. Uy, kumusta? Ayos Di naman. matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di
maganda siguro kung ganito ang disenyo, no? Ande, dapat ganito. Mas maayos tignan. Ni masanting. Bakit kailangan pare-pareho? Mas magaling ang paraan namin. Sa tingin ko, mas maigi na pag-usapan natin to. Hali kayo at makinig muna sa akin. Magano? Huwag mo sabihin ikaw na naman masusunod. Dagal mo kami, man. O bakit parang wala ka ng paggalang? Bakit sino ba dapat galangin dito? Yan palang totoong kulay, ha? O ano? Sobra problema ka, ha? Porkit panganay ka? Wala yung sinakatanong. Ay, wala, Ay, naku. nakakainis naman Para ako kayong kasi hindi mga dapat Kristiyano, ha? Ganyan ba ugali nyo? Ganyan ba ugali ng Kristiyano? Bakit? Alam mo, nabibigyan ka na. Nakakagulo ka Wala kayo dito. dyan. Umalis ka Alis na na. ako Gusto dito. mo. Agi, hindi kayo marunong sumunod. Ilang dekada na tayong magkakasama, pero ganito pa rin tayo kagulo. Kung ganyan din lang, ay aalis na kami. Teka lang, hindi ba iisa lang ang dahilan kung bakit tayo nandito? Bakit ganito tayo? Bakit hindi tayo nagkakasundo? Ito ba ang paglago? Tila ba kahirap sumama kapag puso'y pagod sa pagsubok na dinadala? Ngunit sa piling mo, O Diyos, ang kapahingahan ay lubos. Suliranin, di hadlang sa aking pagpupuri. Tila ba kahirap sumama kapag puso'y pagod sa pagsubok na dinadala? Ngunit sa piling mo, Diyos, ang kapahingahan ay lubos. Suliranin, di hadlang sa aking pagpupuri. Umaawit ang aking puso, tingin ang tinig ko. Nais kong madama, pinig ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Kaya't papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Ibinigay ko sa inyo ang tahanan, hindi para pagtalunan, kundi para maging tirahan ng pag-ibig. Kapag ang anyo ang inyong inuna, nawawala ang layunin. Hindi ko kayo pinalago para magpaligsahan.
Pinalago ko kayo para magkaisa. Mas inuna ko ang gusto ko kaysa sa dahilan kung bakit tayo nagsimula. Sayantap, dugaap. Pero nakalimutan ko palang makinig. 4 na dekada ng luha, ng panalangin, ng pagtatayo at muling pagtatayo. Alam nyo, may mga panahong tila nagkawatak-watak tayo. May mga panahong ang maliit na bagay ay naging malaking pagitan para sa atin. Kung may mga kubong nasira, siya ang nagpatibay. Kung may mga umalis, siya nanatili. Kung may mga nanghina, siya ang nagbigay ng lakas. Hindi ang galing natin ang nagdala sa atin dito. Hindi rin ang dami. Hindi ang pangalan. Kundi ang katapatan ng Diyos. Ang pagkakaisa ay hindi pare-parehong anyo. Hindi pare-parehong estilo. Ang pagkakaisa ay isang puso na nakasentro sa isang Panginoon. Tama kayo. Iisa ang ating hangarin, ang magkaisa sa pagpupuri sa Diyos. Magtulungan sa oras ng pagsubok. Huwag natin hayaan na masira ang samahan na binuo ng Panginoon. Ang ating mga tahanan ay hindi galing sa atin. Tayo lamang ang tagapangalaga nito. At kung tayo man ay pinagtibay sa 4 na dekada, ito ay patunay na ang Diyos ay hindi pa tapos.